Samantala, 4 sugatan matapos sumalpok sa Center Island ang isang TNVS sa northbound lane ng C5 Katipunan Avenue sa Quezon City kagabi. Si Jim Tejano sa balita. Tila normal ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang linya ng Katipunan Avenue sa Quezon City kagabi. Makalipas ang ilang minuto, makikita sa CCTV ang pagsalpok ng isang kotse sa Center Island sa northbound lane ng C5. Mahigit 1 oras ang itinagal ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar, bunsod ng insidente. Agad namang nakalabas ang mga sakay na sasakyan. Ayon sa mga responding barangay personnel, may sugat sa ulo ang driver. Meron siyang medyo mahabang sugat sa ulo. So kailangan namin siyang i-first aid, takpan yung sugat at lagyan ng bandage at madala sa ospital. Tinanong namin siya kung ano yung saninong pagkakabanggayan. Sabi niya lang, napapikit siya dahil sa kakulangan ng tulog. Dahil sa lakas ng impact, nayupi ang harapang bahagi ng kotse at nabasag ang windshield. Ang 48 anyos sa pasaherong babae, nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng mata at kaliwang parte ng binti. Siyempre mga pagod na dahil naming client. Kasi ako nakatulog din yung manager ko. Tapos di na namin na Tapos before noon, along Katipunan, muntik na rin kaming bumangga sa L3. Tapos nagising ako. Ang 36 anyos sa babae, nagtamo ng bukol sa ulo, habang ang 29 anyos na babae naman, iniinda ang kanyang dibdib. Ayon sa mga biktima, galing sila ng trabaho sa Mandaluyong at pauwi na sana ng Quezon City nang mangyari ang insidente. Kapwa tumanggi ang 3 pasahero na magpadala sa ospital. Ako na naginip lang ako na parang gumugulong ako. Tapos pag ayun na, nagsisigawan na kami 3 sa loob. Ano kaya kalabas? Gumapang kasi may usok siya saka parang amoy gas, amoy kuryente, parang gano'n. Hindi na nagsampa ng kaukulang reklamo laban sa TNVS driver ang mga pasahero at handa umano silang makipag-ayos para sa mga naabalang trabaho at iba pang gastusin. Samantala, patuloy na nagpapagaling sa ospital ang driver ng sasakyan. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.